Ano ang sinasabi ng Biblia? Hindi ito usapin ng opinyon, kultura o uso. Biblia ang ating babalikan. Una, pantay ang lalaki at babae sa paningin ng Diyos. Sabi sa Galatia 3:28, walang lalaki o babae sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. Sa kaligtasan, halaga at tawag ng Diyos, walang mas mataas, walang mas mababa. At sa orihinal na Griego, ang salitang iisa his ay nangangahulugang parehong dignidad at halaga. Hindi pareho ng tungkulin, kundi pareho ng worth. Ikalawa, may mga babae sa Biblia na ginamit bilang pinuno. Si Deborah sa Hukom 4 verse 4, si Deborah ay humahatol sa Israel ng panahong yaon. Siya ay hukom, propeta, pinunong spiritual ng bayan. Si Deborah ang nagbigay direksyon kay Barak sa labanan. Ipinapakita nito na ginagamit ng Diyos ang babae sa pamumuno at spiritual na paggabay. Si Hulda, isang propeta sa 2 Kings 22:14. Siya ang kinonsulta ng hari at ng mga saserdote tungkol sa kautusan ng Diyos. May mga lalaking propeta noon pero isang babae ang pinili ng Diyos para magsalita ng kanyang mensahe sa hari. Ikatlo, mga babae sa bagong tipan. Priscilla at Phoebe, Romans 16:1, inirerekomenda ko sa inyo si Phoebe, isang lingkod ng iglesia. Ang salitang lingkod dito ay diakono sa Griego, parehong salita na ginagamit para sa mga lalaking ministro. Mga kaibigan, ating napakinggan ng isang tao na nagpahayag sa kaniyang biblical opinion. Yan tinatawag po nating opinion po yan. Hindi po yun. Ginamit po niya ang salita ng Panginoon upang ma-post po niya ang kaniyang opinion. Kasi yung mga kinukot po niya, katulad sa Old Testament time, yung Deborah at iba pang babae doon, kilala po natin mga kaibigan, iba po yung nangyari doon sa Old Testament at sa ngayon sa New Testament. Alam po natin na mayroong Old Testament at mayroon namang New Testament. At nandito po tayo ngayon sa New Testament. Yung mga babaeng kinukot po niya ay isa po itong napapatunay na siya po ay mayroong layunin na maipos po niya na magiging pastora ang babae. Kaya balik po tayo doon sa Genesis po. Ano po ang ginawa? Ano po ang roles ng babae? Bakit siya po ay ginawang babae? Kinuha po siya doon po kay Adan upang magiging helpmate po sa lalaki. Yan po ang tinatawag dito mga kaibigan, ang layunin. Bakit po ang babae ay ginawa, kinuha galing po sa lalaki? At saka yung helpmate po yan mga kaibigan, isa po itong helpmate ng lalaki. At ito po ang maling-maling layunin nitong taong ito na nagsasabi na pwede daw mapastora ang babae. Kasi alam po natin mga kaibigan, ang pastora ay, kung titingnan po natin, basahin mo ang gospel po mga kaibigan, wala namang apostol na babae. Yan mga kaibigan ang katotohanan. Itong mamang na yan ay isa po itong false teachers. Kasi alam po natin sa panahon ni Kristo, marami ng babae doon. Pero wala po sa 12 na disciples po mga kaibigan, ay wala pong isang babaeng na nagiging apostol. Ayan ang ating nakikita dito. At saka sa church age po yan mga kaibigan, ay mayroon po itong tinatawag nating roles po mga kaibigan. Nang roles po dito, yung tinatalakay ni Apostol Paul mga kaibigan, dito sa 2 Timothy po mga kaibigan, magsimula, okay, 1 Timothy chapter 2 verse number 12 to 14. Yan po ang aking ibig sabihin dito, na yung pagtuturo ng ganon ay mali po yan sa
harapan ng Panginoong Diyos, yung babae at sa lalaki, sa kaligtasan na pinag-usapan, ay pariha-pariha po yon. Hindi po yon sa paglilingkod. Kasi mayroon po ditong tinatalakay ni Apostol Pablo dito sa 1 Timothy chapter 2, verse 12 to 14. Ito po ang nakalagay kasi ito naman po ang 1 Timothy ay tinatawag po ditong pastoral epistles po yan. Sabi po dito, sa verse 12, sabi po dito, for I suffer, verse 11, the Bible says, let woman learn in silence with all subjection. Yan po ang sinasabi po dito sa verse 11. Let the woman learn in silence with all subjection. But I suffer not to a woman to be teach, nor to assure authority over the men. So makita po natin mga kaibigan na mali po yung tinuturo itong mangmang na yan. Kasi alam po natin na sa Biblia po, sa pastoral o sa church age po, wala namang binigyan ng authority ang babae na magiging pastora o magiging church leader. Ito namang mga reformers pong galing po sa Catholic ay gumagawa ng ganon. Pero tingnan natin mabuti mga kaibigan, sa leadership po ni Kristo, sabihin ko sa inyo dito sa harapan ng kamera na wala namang babaeng nagiging apostol sa kanya. Ito po ang sinasabi ni Apostol Paul. But I suffer not a woman to teach, yan po, inside the church po yan, nor to serve authority over the man, but to be in silent. For Adam was first formed, then Eve. Yan po ang the first reasons po na yung babae po ay isa po itong katabang, helpmate po sa lalaki. Hindi po magiging isang pastora yung babae. Helpmate po yan. For Adam was first formed, then Eve. 14, and Adam was not deceived, but the woman being deceived was in that transgression. Ito po ang dalawang reason na bakit na ayaw ng Panginoong Diyos na mayroong pastora na nagiging leader sa simbahan. Kasi siya po ay katabang, siya po ay helpmate po lang yan. Hindi po pwede siya magiging leader sa simbahan. Ikalawa po, yung sinasabi po dito, siya po ay na-deceive sa nagkakasala dahil sa kanya. And then dito po sa 1 Timothy chapter 3 verse number 2, the Bible says, a bishop then must be blameless, the husband of one wife. Yung pangulo ng simbahan mga kaibigan, husband of one wife, vigilant, sober, of a good and behavior, giving to the hospitality, up to teach. Yan po mga kaibigan, dito sa Baptist, kami po ay walang pastura po dito. Kasi alam po natin, ang Baptist, siya lang po ang nag-iisang simbahan na itinayo ni Kristo. At sa amin pong pagsaliksik sa katotohanan, wala namang pasturang nakalagay doon po sa Biblia. Kaya sa amin, katuruan na ang lalaki po, walang babaeng magiging pastura dito. Kaya yung mangmang na yan, mag-iingat po tayo, isa po itong malaking deceiving. Mag-quote po siya ng mga woman characters in the Old Testament para yung Bible po yan, yung opinion po niya ay sumusunod sa kaniyang itinuro sa maling aral sa kaniyang grupo. Kaya mag-ingat po tayo. Sa tingin ko, bayot po yan eh. O LGBT po yan. Okay, mag-ingat po tayo dito. Bye-bye.